Yun mga lods ha. Silipin natin ang mga inakay ni Whitey tsaka ni Opa. Ayun mga lods. 5. Sana walang nadadaganan. Ayan mga lods. Kasi parang 6 pero baka pakpak lang yan. Ayan mga lods. Out of 7, isa 5 mga lods. Diba mga lods? Magaling na breeder din to mga idol. Kaya lang medyo marumi din yung pugat niya. Nagbabasa. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Medyo maganda-ganda yung panahon ngayon. Although parang iinit ngayon. Walang banta ng ulan mga lods. Bago natin yan na to, silipin muna natin yung mga inakay, mga idol. Although hindi ko tinignan lahat. Yung ibang yung nakaraan tinignan natin yung malalaki na yan. Silipin natin yung ibang mga inakay, mga lods. Ito mga lods yung mabait na ibon. Ito yung niya. Tingnan natin kung nadagdagan na. Yun, may bagong pisa mga lods. Kung nagkakamalo isang araw, 2 lang to o 3 ngayon, meron na isa. Kahit makapisa pa ng isa pa o 2, okay na yan. Kahit marami yung itlog niya, pwede na yan mga lods. Hindi naman tayo masela. Kahit 5 lang yan, okay na yan. 5 lang lods no? Pag 5, good na yan mga lods. Yan. Mahusay na rin. Kasi ito rin, lumalaki na rin mga lods. Totally mga natin halos mga dominant yung nila. Opa tapos dominant yung mga parents. Ito mga to dumudungaw na. Ang gusto niya ng bumaba Yan mga lod, solid yan. Puti na may pulang mata. White Lutino. Yan. Tapos meron din kapatid dyan na yellow Lutino. Iba-iba anak na ito mga lods. Nung nakaraan, ang ganda rin ng anak iba-iba. Walang magkamuka. Tingnan natin mamaya yung lods. Binaba ko yan May kinuha akong isa Pasukin natin yung niya. Tingnan natin yung pugad mga lods. Ayun. Ayan mga lods. Medyo na yung mga pakpak. Yung mga panganay, buo na yung pakpak. Totally mga lods, akala ko normal yung isa. Hindi pala. Parang may pagka-gray siya, gray opa. Kasi yan, dominant. Cremino na dominant. Tapos meron ding parang gray wing na opa. Tapos may rainbow mga lods. May rainbow dyan na na anak. Yun mga lods. Yan, hindi 100% na rainbow yan. Lang. Consider natin yan although malinis siya mga idol. Ayan linis niya. Pero tingnan muna natin. Consider muna natin 50% na rainbow. Solid bata pa, solid na yung yung balahibo niya. 6 yan mga idol. Ayan may pagka-gray yung parang blue-gray. Akala ko normal, hindi pala. Ganda niya. Tapos may white Lutino. May yellow Lutino. Iba-iba kulay mga lods. Puti, dilaw, rainbow. Parang may gray, dominant. Tapos yan, yung gray wing na green. Hindi ko napansin kung pula yung mata kasi kung pula mata, palo na yan. Yan mga lods. Tingnan natin yung yung ibang mga inakay mga idol kung na. Kasi ito mga to, malapit ng bumaba itong mga to. Mga ilang panahon na lang.
Ayan, ano na, meron na naman tayong bagong mutation na ibon, mga idol. Ayan, ang sarap pagmasdan ng puti. Yung kaga lang napansin ko kasi inilawan ko, umano yung mata, tsaka yung sandilaw. Sabi ko, may split may ino. Yan. Yung hiwaga sa o pala yung dominant, tapos anak Lutino no? Ito naman, tingnan natin si Whitey. Ano ang anak niya? Yun, no? Kala ko 3 lang yung pipisay niya. Ayan, mga lods, 5. Pag sinuwerte pa, baka 6 pa yan kasi di ko ginalay para may nakaipit diba mga lods? Yan lang, medyo madumi lang yung magpugad to. Napapansin ko siya, naka3 clutch na to, pangatlo na to. Ganoon talaga. Parang nagbabasa yung pugad kahit anong gawin natin mga lods. Ito naman yung kapitbahay niya, si Dominant Double Factor. Tapos si pangalan nito, nakalimutan ko na yung niya, yung hen. Ito parang tingin ko nung 2 pa lang. Meron pa siyang 5 itlog. Baka namimisa pa yan mga lods. Dadami pa yan. Ayan may 5 pang Kahit may mapisa lang 3 dyan, good na yan mga idol. Pero kayang bumuhay ng yan, siyam hanggang 10. Pinosteran ko dati mga lods, mahusay siyang mahusay din na breeder yan. Ito naman mga lods, ito yung magkapatid na yan na yung inakay nila bumaba. Natali meron ng hindi ko alam kung ni Sergio, kaso siya, ECB. Alam ko may ECB na siya pero good size to mga lods. Pero pag hindi na niya, bigyan ko siya ng ibang mga idol, ibang mutation na lang kasi kanya na yan mga lods Ayan, dito naman tayo sa sa ating mga kits. Ayan mga lods, nagdadambulan na naman yung mga kits natin mga lods. Tapos maiba ako muna lods sa ating may nagtatanong si Rosal Daisy, kumbaga Daisy Rosal yan, talagang mo. Shoutout sa iyo idol lods. Yung tanong niya ito, sabi niya, Sir, magandang araw, paano po pagliligo niyan? Sabi niya, di ko po kasi alam, salamat po at God bless po, sabi niya. From Dolores Iquit ng Tansa, Cavite, taga Tansa, Cavite. Lang idol, Lods, Kuya Jun na lang o kaya Lods na lang kasi ayoko pong nagpapatawag ng Sir. May hiwaga po kasi sa Sir hindi po bagay sa atin yan mga Lods. Pwede po Lods, gano'n. Pangalan ko Jun, yan, pwede akong tawagin Kuya Jun, yan. O kaya Lods, yan, gano'n lang mga idol. Hindi po akong tatawagin Sir, pakiusap po. Hindi po bagay sa akin yan. Mahirap lang po tayo, tsaka may hiwaga po dyan. Okay mga Lods, sagutin natin si idol Rosal Daisy. Hindi ko lang kung yung tinatanong niya yung sa wash out o yung pagpapaligo sa mga kids. Pero natin, para masapol natin yung ni Lods, ganito na lang. Umpisahan natin dun sa common na pagpapaligo o kung paano maligo ang kids. Ganito yan idol, o Lods sa Daisy Rosal. Totally yung mga kids, lalo na kung konti pa lang yung kids mo, kung ako sa inyo, konti pa lang naman. Kahit marami mas the best, malaki yung cage kung may pwesto rin lang kayo. Tapos yung inuminan nila, tapos maglagay pa uli kayo ng medyo malapad-lapad na paliguan. Ito para sa kung konti pa lang ang kids mo. Kasi sa totally yung
ibon mga lods o mga kids. Matik naman yan, marunong maligo yan, sa totoo lang. Kahit di mo paliguan yan, marunong maligo mag-isa yan. Lalo na pag sinasanay mo. Kung hindi nyo alam ang technique, hindi nyo nakitang naliligo yung mga kids nyo. Ganito yung technique mga lods. Kung gusto nyo maaliw kayo na makita nyo naliligo silang kusa. Kumuha ka ng yung siguro parang langganita na maliit. Yung parang sila ng plato. Kung meron kang available, o kaya kung wala, bumili ka. Kung napapansin nyo yung, di ba may pakainan akong plastic na parang takip. Yun, yung mga ganon. Silaki ng plato yun totally, tapos ang lalim niya, more or less nasa 2 inches yun yung lalim. Siguro kumulang man, konting-konti lang. Lagyan yung tubig yun. Bawa, ang kits mo, 6 na piraso o 8 o kahit 2 piraso. Ito para sa kaunti, kahit sa marami pwede ito. Kung gusto mo makitang maligong kusa yung ibon mo, lagay mo ng tubig yon, tapos kumuha ka ng damo. Damo o gulay. Ipatong mo doon, maganda damo kasi gusto nila yun Maglagay ka ron, yung papasok yung damo hindi yung nakausli, hindi. Guntingin mo pag hindi kasya, lagay mo, yon. Makikita mo yan sa umaga. Sa umaga mo ilagay yan, lods. Kahit mga bago mo pakainin siguro, kaya pagkatapos nilang kumain. Pero pinaka-the best kung gusto mo maligo yan, bago mo pakainin. Pagay naman yan, walang oras. Bandang wag lang hapon, lods, kasi delikado yan. Pag hapon matagal matuyo yan pag hapon Sa pagitan ng mga alas 8 hanggang alas 2 yan yung mga ganyang oras kasi matutuyo pa yan sila, pero pag hapon na masyado wag na. So halimbawa umaga gagawin mo yan, maglagay ka ng damo bago mo pakainin halimbawa, o kaya kahit tapos mong pakainin, basta mga ganong oras. Bahala na kayo kung pagkakain o pagkatapos kumain o before ganon. May damo sa gawang tubig. Makikita mo yan, lods, kasi iba yung iba yung dating ng walang damo at saka yung may damo, mga lods. Mas maliligo yung kids pag may damo o kaya yung gulay, patungan mo ng gulay. Kung may mga damo-damo, para hindi ka na gumastos damo lang, mga lods. Patungan mo ng damo. Gustong-gusto nila yun, maliligo yung mga yan. Talagang magbabasa yan, basang-basa talaga yan. Makikita mo yan. Mas maganda kung medyo ang niya, mga 3 inches yung lalim tapos may mga damo yan. Talagang ilulubog-lubog niya yung ulo niya dyan, mga lods. Ganun yung yung kung gusto mong maligo yung mo na kusa. Diba? Isa pa. Ganito naman yung isa. Yung isa naman, lods, totally ikaw ang gagawa. Yun? Ito parang lang wala pang gamot yung common lang na paligo. Yung isa, natural na maliligo siya. Ito naman, natural din na paliliguan mo naman siya. Lang, lods, yung sa online meron yan yung pang-spray, di ba? Maraming klase pang-spray yan na nabibili sa online. Nung pandemic, yan na naglipa na yan. Siguro alam niyo yan, yung pandemic time, di ba? Mga pang-spray. Yun. Tapos medyo maraming laman yun So, bahala na kayo kung anong klaseng pang-spray gamitin nyo. Huwag lang sobrang liit kasi mabibiting kayo. Kaya nire-recommenda ko yung pandemic time, yung malakas ang buga. Yan ang doon. Tapos pinuhin nyo lang yung yung, di ba na-adjust yun? Pinuhin nyo lang. Ayun. Yung walang gamot to yung gusto mo lang paliguan. Halimbawa, every 3 weeks. Gusto mong paliguan yung ibon mo, kaya once a month, gano'n. Pero yan, kusang naliligo yan minsan sa kanila yan. Pero kung gusto mong bugahan, pwede rin naman kasi minsan pag konti lang ang tubig yan, hindi naliligo yan hindi bubugahan mo. Kahit nasa cage na yan, lods,
Kung wala rin lang mababasa sa ilalim, kung di rin lang patong-patong ang mga yan, kagaya nun sa akin, yung malaking cage, solo yun eh, solo-solo nila. Pwede yun. Sprayin mo ngayon, kung may mababasa, disapinan mo na lang. Rekta na yun, tanggalin mo lang yung ano, huwag mo lang basahin yung ano nila, kung ano. O kaya bawal paliguan yung pares kasi ano yan, mababasa yung pugad nila. Ito, recommended yung pagpapaligo sa mga ano, sa mga yung mga nasa flying cage lang kasi yun naman talaga yung pinapaliguan kasi yung nagpapares, bawal yan. Hindi pwede yan kasi mababasa yung inakay nila kaya kung may itlog yan. So, ibig sabihin, yung talagang naliligo, pinapaliguan yung nasa flying cage. Sabihin, yung mga walang pares, ano. Ngayon, sprayin mo lang yun, Lods. Spray lang. Buga-bugaan mo lang ganyan, no? Tapos magpapagpag ng kusa yan, mga Lods. Ano yan. Talagang ano, ako pag gano'n ang ginagawa ko, talagang ano yan. Basang-basa sila eh. Basang-basa sila tapos ano yun, pag nakita kong nabasa ako na lahat sila, kasi lilipad-lipad yan, Lods eh. Pag na okay na silang lahat, ayun, patutuyuin ko lang yan. Pag mga maaga pa kasi madaling matuyo, lalo na kung tinatamaan ng araw yung cage nila. Ganun lang yan, mga Lods. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung yung tanong mo, Lods, ito yung pangatlo. Kung yung tanong mo yung may gamot, yung wash out, ito yung ano doon. Ito yung sistema ron. Kasi ingat kayo, kagaya nung nakita nyo na nag-spray ako, di ba? Ano yan, sa 1.5 na ano, yung malaking ano, yung plastic ang 1.5 nga ba yan, yung malaking ano, tama, 1.5 liters. Yung coco, kaya Sprite, di ba? Ano yun, pag medyo may mga ano sila, mga lods, may mga matinding puto talaga. Ba, yung okay, yung marami kasing ano yan eh, na kailangan mong spray, number 1 na yung mite. Iyon, ano yun, yung 1.5, isang sachet yung ginagawa ko. Pero, ano lang, hindi ko pinatatamaan yung mata. Hindi ko pinatatamaan yun. Minsan, ano, tinatabangan ko yun. Siguro pinakapayo ko sa inyo mga lods, ano, huwag nyo sundin yung ginagawa kasi ako, ano eh, pinepektosan ko yan eh, alam ko yung diskarte ron. Siguro ang ano, ang maganda, ano na lang, yung isang sachet ng wash out, tapos yung tubig, mga ano, mga, di ba, isang 1.5, tapos kalahati pa nun. Bali, ilan yan? 1.5, tsaka, basta ganun na lang, mahirap pagkwenta mga lods eh. 1.5 na liters yung sa may ano, yung, di ba, yung sakok. Tapos, kung makauling gano'n, kalahati pa nun. Ayun. Kumbaga, sa madaling salita, isa't kalahating bote ng 1.5 na yung plastic na bote ng mga soft drinks, ano, ganun karami yung tubig, tapos isang sachet. Siguro ilagay mo muna sa isang ano, kung meron kang timba, o kaya yung galon na medyo malaki, isalin mo muna ron. Haluin mo mabuti. Ayun, pag nahalo na, tsaka mo ilagay sa spray. Ayun, sa ganung karami, kahit medyo tamaan yung mata nun, pero hanggat maaari, iwasan mo. Kahit tamaan ang mata nun, okay lang yun kasi kaya nila yun eh. Kasi matabang na yun. Totally ano yun eh. Kahit mainom nila yun, wala namang kaso yun. Yun lang yung ano doon, Lods. Lalo na kung ano, kung parang wala naman silang ano, gusto mo lang kuminis. Pag gusto mong kuminis, ang gawin mo naman, Lods, 2 boteng 1.5 yun, isang sachet. Matabang na yun. Ganun karami. Kasi may nabibili ng mga ano, na pang-spray na yung kasya doon sa 1.5. Hindi magtimpla kang 2, tapos yun na yun, 1.5, ano, bali 2 bote sa isang sachet. Kung gusto mo lang kumentab yung ano mo, yung
Sabihin, gumanda lang yung balahibo ng ano mo, alaga. Although, makakaalis din naman ng ano yun, mga kuto. Mga kati-kati nila. Makakaalis yun. Mga parasite, mga lods. Yun. Tsaka ano yan, mga lods. Yun, hindi panay-panay. Ako minsan, pag medyo nakikita kong maya, parang kamot ng kamot sila, although natural yung kamot sa mga ibon lods ha, baka nakikita mo, nagkakamot yan sabi mo may kuto, hindi, normal yun mga lods. Minsan nagkukutuhan pa nga yung mga yan Kumbaga mga lods, ang ano lang doon, paggamit nun, ano lang, isang beses, isang buwan, minsan nga ako umabot pa ng 2 buwan bago ako gumamit nun Pero kung hindi naman yung mga alaga mo, okay naman yung balahibo, so tingin wala namang huwag mo gagamitan. Kumbaga, hindi naman talaga yan kasi pang manok talaga yan. Ginagamit lang ng mag-iibon kasi nga effective. Pero kung wala naman diferensya yung mo, huwag kang gagamit ng lods. Ngayon ganito, mga lods, kung parang ako, lagi ako may stock. Pero ganito yung ginagawa ko. Okay naman yung mga ibon ko. Wala naman problema. Ang ini-sprayan ko mga lods, yung mga tuntungan. Tapos yung cage. Ayun, yun na lang ang gawin mo. Alisin mo yung mga inuminan, yung patukaan nila. Bugahan mo yung dapuan nila, tapos yung cage. Sprayan mo. Yun, ganun lang. Kung wala namang yung mga ibon. Kasi totally hindi naman talaga yan. Gumagamit ka lang yan pag medyo kamot na ng kamot, yung wala ng tigil, tapos pumapangit na yung balahibo mga lods. Kaya ka lang gagamit. Pero kung hindi naman although ako may stock niyan, kaya lang kahit may stock ako, hindi naman lagi akong gumagamit. Bihira. Kasi nga, pag naalala ko lang, tsaka lang ako gumagamit niya. Kaya gano'n lang ang technique sa pagpapaligo. Tsaka sa pagpapaganda ng ng mga kits. Totally yung mga lods, kung halimbawa walang kuto wala namang kuto. Di gawin mo lang common na paligo lang. Gusto mo silang magkusa, bigyan mo ng tubig tsaka damo, maliligo yan mga lods. Ngayon, kung gusto mo naman ikaw yung magpapaligo, ordinaryong tubig lang. Spray, ganun. Ganun lang mga lods. Kasi ang teknika sa pag-iibon, ganito. Parang ito, gagamit akong paralesin. Parang tao o bata. Subukin mo sa bata. Sobrang linis ng bata. Diba, no? Yung talaga hindi mo pinapadapuan ng langaw, ng lamok, ng alikabok. Mahina yung system ng lods ng bata. Kaya pag yan binitawan mo sa lupa o sa nakakasakit yun. Pero kita mo yung mga batang takbo lang ng takbo, dudungis. Diba? Sanay sa yun. San pawis na pawis, kakalaro, papagalitan na ng nanay. Diba, no? Antitibay ng katawan nun, mga lods. Pero lagi may alikabok yun, lagi may dumi sa katawan. Diba, no? Ganun din sa pag-iibon, mga lods. Pag sobrang linis ka rin sa pag-iibon, yung talagang linis ka ng linis, mahina ng mo. Hihina yung ng mga ibon mo, mga lods. Hindi sila nakakaranas ng adapt, kumbaga. Kasi paminsan-minsan kailangan ng ibon niya kasi sa nature ganyan sila Nakaka-encounter na, halimbawa kung gagamit akong term na virus, mahinang virus, di ba, no? Na-adapt nila, nakakaya nila. O yung mga, kung ano pa mga na makakaano sa kanila, parang bata, gano'n. Mga mikrobyo, gano'n, na kumbaga sa bata. Tapos ikaw sobrang linis mo sa ibunan mo. Kaya pag medyo, halimbawa, na-busy ka tapos medyo dumi ng konti, may kumapit na mikrobyo, ano kaagad ang ibon mo kasi mahina sila hindi sila sanay sa ganun. Kailangan lang, yung normal lang. Huwag yung sobrang linis kasi pag sobrang linis din, hindi rin maganda sa ibon yun. Ako nga, kung napapansin nyo, pag nag-iinakay na, no? Tapos bumababa,
Lalo na yun si double factor na dominant, tsaka si ano, yung kaparis niya, yung kalimutan ko na yung pangalan, Lods, yung isa, yung pinakita ko inakay kanina. Nakadalawa pa lang inakay. Basta yung puti na may itim sa batok. Yun, yung mga inakay nun, ang agang bumababa nun. Alam mo, ginagawa ko pa sa kanila. Kumukuha ako ng pupo yung pupo nila doon sa pugad. Nilalatag ko pa yun doon sa ibaba. Sasapinan ko yun. Tapos ilalatag ko. Yun pa yung ginagawa ko, hindi ko ano. Kasi, mga Lods, una ganito, bumaba siya. Di ba doon, walang hangin doon. Parang sanay siya sa init. Di ba, no? Yung, kumbaga, ano, maligam-gam, kumbaga, ano, kumbaga sa tubig. Ano ba sa English yun? Basta bahala na kayo, medyo mainit-init sa loob ng pugad, di ba, no? Tapos ngayon, bumaba na. Tinitingnan ko yung pagkaya na. Minsan, parang kusang binababa ng ano, ng hen, eh. Pwede doon sila. Ngayon, ang gagawin ko mga Lods, sasapinan ko yun. Protection na, no, sungkit sa mga bubwit, ganun, baka masungkit yung paa. Sasapinan ko yun. Tapos kukuha ko ng popo nga niyan eh. Lalatag ko yung kusa. Ganun yung technique kong ginagawa. Ito, effective sa akin yan, Lods. Baka gayahin nyo. Nasa inyo yun kung kayang i-adapt nyo, ibunan nyo yun. Hanggang sa lumaki yun, mga Lods. Ngayon, pag hiniwalay ko na, kumbaga talagang kaya na nilang umano. Kasi hindi naman sabay-sabay ang Lods na mahihiwalay eh. Minsan pa isa-isa, minsan dalawa sa isang araw. Tapos susunod na araw na naman. Hanggang sa maubos sila, mailipat mo ng ibang cage. Tapos tsaka ko lang tatanggalin nyo yung mga nilagay kong popo. Ganun. Tapos naglalagay din akong pagkain. Yung Integra na walang kanin yun, Lods, ha? Integra 2000. No? Yun, para matuto sila. Tapos lagi kong hinahawakan para masanay sila sa akin. Ang ibon, Lods, pag nasanay sa iyan, alam mo na yung amoy mo, kabisado ka na. Tapos hindi ka na niya kinakagat. Kahit tumanda na yung Lods, ano yan. Yung kagat niya hindi na masakit, hindi na kagaya nung pag di ka niya kilala, talagang baon na baon. Kasi nasusugat nga, di ba? Pag yung ibon sanay sa'yo, kahit tumanda na yung Lods, hindi ka kagat yan. Kumagat man yan, Lods, ano lang, wala, parang laro-laro lang nakagat. Di ba? Ganun yun, Lods. Parang kanina, yan ko, kung nakita nyo sa video, kumuha ako ng ibon. Walang kagatang nangyari dun eh. Kakagat man yan, ano, parang wala lang. Parang pinipisil-pisil ka lang. Kasi lumaki na yun sa'yo. Sanay siyang hawakan. Alam niya yun. Kaya matalino nga yung mga ibon na yan eh. Kaya ako sa totoo lang, mas gusto ko yung parakit kesa sa ano eh. Parakit o baji, kesa sa Alps eh. Mahal nga lang ang presyo ng Alps, mga Lods. Pag bumili, pag may bibili, makikita ka. Pero, kung gagawin mo siyang pet, parang libangan mo, mas malambing yung ano, yung parakits eh. Mga baji, mas malambing. Mas marunong silang kumilala. Buti kahit matanda na sila, pag inalagaan mo, ano, matututo pa rin sila. Ikumpara mo sa Alps na kahit 5 taon mo yan na alaga, walang ano, hindi ka kilala. Talagang mailap. Pag may pagkakataong tatakas pa yan. Ako, minsan, Lods, madalas eh, naiiwanan akong bukas yung kulungan eh. Alam mo, nabibisi ako na binuksan ko, tapos kinuha ko yung patukaan. Minsan nakakalimutan ko yun eh kung Alps yun, wala na, aalpasan ka na nun. Pero sila nag-aantay lang sila na pakakainin mo, nandun lang sila. Minsan nga, ang tagal eh, nagte-text na ako ganyan. Alam mo yung nag-cellphone na ako, pala bukas yung isang kids, oh. Sabi ko, pambira, buti, mababait yung mga ibon. Parang ano, lalo na pag may inakay, Lods. Yan, nasahan mo yan. Pag may inakay yan, hindi aalis yan. Ano lang, tsamba lang na ano, maaaring magulat lang kaya nakalabas ng cage. Pero yung kusang lalabas, hindi lalabas yan, Lods. Ano yan eh, may pinapakain siya eh. Isa rin paraan niya na pag may na kayo, umaamo sila.
Tapos maganda yung trato mo sa kanila. Ayun, mga lods. Ayan, saan na tayo napunta mga lods? Sa pagpapaligo lang tayo, napunta na tayo sa Inakay. So, ganun lang lods sa teknika na napahaba na naman tayo. Ayan, sana Rosal Daisy o Daisy Rosal, kung ano man yung tamang doon, sana nagets mo yung tamang pagpapaligo o kung paano paliguan o kung paano ang paggamot na may gamot na tubig na pagpapaligo sa kids. Sana may natutunan ka lods. Pati na rin kayo mga idol. Okay, may singit ko lang pala yung natin. Sana tinatapos nyo yung video para nyo. Mga idol, mga good news. Ilang days na lang. May isang linggo na lang mga idol. Magra-raffle na tayo. Kaya yung gustong humabol dyan, mag-sub na kayo. Malay nyo, pala rin kayo. Tapos yung mga dati na na kasali, pati mga lods, mga nanonood dito, huwag kayong bibitaw. Kasi malapit na. Basta tuloy-tuloy lang ang comment, tapos share. Tapos yung mga lods, parang amot na lang. Hindi ka pa nakasub, nalilibang ka sa video na to, mag-sub ka na lods. Tapos paki-click mo na rin notification, paki-share, paki-like, yan. Para paano lods makatulong sa ating munting channel. Tapos yung mga nakasub naman mga lods, parang pwedeng pakishare kasi alam ko nagla-like na kayo, nagko-comment. Pakishare naman mga lods, parang pinakaamot na lang para lumago yung channel natin, makuha natin yung hinihingi ni YT. So pag kumikita na yung natin kahit konti, kasi ako sigurado konti lang yung kikitain dito lods kasi konti lang yung viewers natin pero malaking bagay na yon sa mga kids natin mga idol, di ba? Makakatulong na yon kahit patuka lang. Malay nyo, lumaki to, di ba mga lods? Doon pa lang tayo kikita ng maganda, pero sa ngayon wala pa yan, kahit sumweldo pa tayo, lalo na kayo kasi mga lods napapansin ko pag naka 100 na na siya lods may ads na siya, basta naka 100 na reach mo yung 100 views may ads na yun. Ngayon kung wala rin lang kayong pagawa mga lods, ulit-ulitin nyo yung may mga ads na para makatulong sa ating mga kids mga lods. Pagdating ng araw kahit patuka lang kumikita na sila lods, di ba? Kasi sa totoo lang, lalo na ngayon, nadidelay yung mga kumukuha sa atin mabigat yung patuka mga lods. Tapos ito, yung mabigat pa, ito. Medyo umatras yung hindi na siguro umatras, parang nagpa-delay lang sila kasi nga yung disaster na nangyari, yung baha. Pati yung mga trabaho ko mga lods, atras. Kaya sabi ko, pambihira sa isip-isip ko. Talagang kaya sabi ko sa inyo, daluyong Kaya mabigat din mga idol. Kaya yun, pinakatulong nyo na siguro yun para madaling lumago yung channel natin. Makuha na natin yung inihingi YT na 1,000 subscriber mga lods. Kasi ito mga lods, bukod dito, tapos di ba, mamonetize tayo. Sana mamonetize tayo, makuha natin yung 1,000 sub. Pag na-monetize na tayo mga lods ng 1,000 sa 1,000, panibagong na naman yan mga lods. Mamimigay na naman ako. At yun mga lods, magaganda na, mga solid na talaga. Although maganda naman itong pamimigay natin, pero mas pag naka 1,000 subscriber tayo, tapos naka-monetize na tayo, kasi baka i-click ko na ito problema, kulang ako sa ID. Yung ID ko hindi pa dumarating, katagal-tagal. Talagang gobyerno natin wala, inutil inuuna pa yung pulburon kaysa yung pag-asikaso sa mga
Nung hindi tayo kumukuha ng mga requirements na yan, tinatakot tayo. Okay, so mahihirapan daw tayo ganito, ganyan. Nung ano naman tayo, kumuha tayo, tagal-tagal na mga ma-release ng mga papeles na yan. Kaya wala. Talagang walang mangyayari sa gobyerno natin ngayon. Magtitiis pa tayo ng ilang taon bago ma-demolish tong mga to. Kaya wala. Tiis-tiis tayo mga lods. Ganun talaga. ID na lang, oh. Magdadalawang taon na yata. Hanggang ngayon, hindi pa lumalabas. Ni-require namin, wala pa raw. Wala nga, ganun ba katagal na, no? Ganun katagal kumuha ng ID ngayon sa gobyerno. Abutin ka ng 2 taon. Nung hindi tayo kumukuha ng ID, tinatakot tayo. Ngayon kumuha tayo. Wala nga, bibilang ka ng taon. Grabe yung Kaya, ganun talaga mga lods. Bagay, konti na lang yan, konting gembot na lang yan. Magsisilayas din yung mga Okay mga lods, dito muna, baka kung saan pa tayo mapunta. Wala lang, naalala ko lang yung ID ko mga lods. Puro nakabinbin. Ano yan, national ID mga lods. Nabinbin. Pati yung mga sabi yung ID voter, wala pa rin, ilang taon na. Wala pa rin. Talagang ibang klase talaga. Paano mga lods, bago uminit yung panahon tsaka yung ulo natin hanggang dito muna. At sana may natutunan kayo sa ating vlog. Yung nagtanong, si Daisy Rosal, shoutout sa iyo Lord. Sana may natutunan ka. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.